Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At syempre meron tayong ginagawang Avanza. Okay, ang issue ng ating Avanza mga bossing, nung dumating sa atin, hindi gumagana yung compressor pero may load ng free yun mga bossing, no? Okay, tinesting natin yung magnetic clutch. May power mga boss, no? So ibig sabihin, yung ating magnetic clutch spondi na o busted na, no? Pero na-check namin kasi balak naming dukutin, palitan ng panibagong pulley assembly. Saan na ba yung aking camera? Yan. Okay, so tinanggal natin yung belt. Ang problema, meron ng wiggle yung kanyang pinakang pulley. Okay, gumagalaw na. Pag gumagalaw na yan mga bossing, malamang baka yung shafting natin may issue na ron. So mayroon na siyang tama, kaya nagkakaroon ng wiggle yung pulley. Papababa muna natin mga boss para makita natin kung kaya pa natin siyang i-repair or magpapalit tayo ng panibagong compressor, or baka meron tayong spare na shafting, magawa natin yung compressor niya, no? At nakakatuwa mga bossing, ito na-encounter natin to ngayon. Totoo lang may mga Avanzang kasi year 2011 sabi nung ating kliyente yung Avanza na to. Pero nagulat ako dahil yung condenser natin mga bossing puno. Ayun, no? Oh, may batch talaga na Avanza na ganito kalaki ang condenser. Kaya nga, yung nai-encounter nating maliliit ang condenser, tama lang talaga na nilalakihan natin yung condenser. Bakit? Si Toyota na may gawa nito mga bossing ngayon. September, ano to? 2011 mga boss. Urig, walang conversion. Kaya hindi naman talaga mali yung ating mga pinapalaking condenser dahil sila mismo alam na nila kung bakit malaki yung condenser, no? So yun lang, gusto lang namin i-share tong ating Avanza na na-encounter ngayon. Pero ang issue talaga nito yung ating magnetic clutch, pero tingnan natin kung magagawa natin. Okay, papapull out ko lang yun para makita natin kung pwede pa. Okay mga bossing, ibaba na natin yung compressor niya. Okay, may tama talaga yung pinakang shafting niya. Hindi pa ganun kalala, no? Pero meron na. Tapos meron din yung bearing, eh. Yung bearing naman sa mga denso mga bossing, hindi naman to bumibitaw yung ating outside sa inside na para sabihin natin kaya nagwiwiggle, no? Kaya talagang sa experience natin mga bossing, yung shafting talagang kinakain. Bigyan ko kayo ng isang walang tamang shafting. Okay, ayan, no? Makinis. Etong sa kanya, mga palatandaan na pinupudpud na niya yung ating aluminum. Okay, ang problema mga bossing, may ingay din ako nararamdaman dito sa ating compressor. So kaya kasi ang target natin sana, itong pinakang ulo, shafting papalitan, tas pulley assembly. Ngayon, kung may ingay yung loob, kukuha na lang ako ng panibagong second hand na walang ingay at maayos yung shafting. Okay, so mapipilitan ako ngayon na magpalit ng compressor mga boss. Kasi kung papaobrahin natin to, gagastusan natin, tas may ingay din, sayang naman yung gastos natin dito. Okay, kaya hanap tayo ng panibagong compressor na walang ingay. So pwede naman to, nasa may-ari naman yan kung talagang gusto niya. Pero syempre, kung pang-ari yung unit mo mga bossing at may ingay yan, lalala lang lalo yan. Pupunta rin yan sa magpapalit ka, sayang naman yung gagastusin mo ngayon. Kaya ngayon pa lang, gastusan na natin ng medyo mas maganda na. Okay. Tapos, ang gusto ko lang, ang gusto ko lang malaman ko, sakalit talagang gusto ko makahanap tayo ng unang-una magkakambas. Okay mga bossing, dahil nag-advise tayo magpalit ng compressor, gusto natin sana pati condenser dahil may issue rin kasi si bossing na hindi ganun kalamig pagkatanghali na o traffic, no? So may mga previous na rin siyang pinagawa na i-flashing na raw. So ang advice ko sana talaga magpalit ng panibagong condenser, no? Kaso mga bossing, kung hindi rin lang naman orig yung ikakabit at lalayo ng mas malayo dito sa ating original, hindi na muna ako magpapalit ng condenser, no? Kasi papakita ko sa inyo yung replacement nito kung bakit lalo lang magkakaroon ng problema pag nagpalit ka ng condenser na replacement dahil ang layo ng differential nila. Tingnan natin yung condenser. Okay mga bossing, bigyan ko kayo ng sample ng replacement kung bakit mas pumapangit pa pag nagpalit na ng panibagong condenser, na parang pag sinabing pinalitan na ng bagong condenser pero ang problema mga bossing replacement naman. Tingnan nyo yung pagitan. So napaka daming layer ang nawala kumpara doon sa ating original.
Nabilang ko na mga bossing, siguro para mga 15 piraso ang wala. Tapos mas maliit pa siya ng konti. Ayan o. Para mga nasa 2 to 3 inches ang kulang niya doon sa haba. So negative mga boss, kung halimbawang magpapalit kayo ng second hand, ng replacement, sorry, sa mga ganitong top of the line na Avanza natin, ganyang kalaki ang condenser, tapos i-down mo siya ng mas maliit, negative mga bossing. Okay, so papa-flashing ko na lang muna yun. May konti namang condition pa ako nakikita maganda yung labas, pero yung loob tingnan natin. Kasi wala nga ang pre yun to nung dumating, kaya malalaman natin mamaya kung ano yung magiging resulta niyan pag na-flashing natin, no? Okay, so negative to mga bossing So advice ko lang sa inyo, kung ganong kaganda yung condenser nyo, siguro pinaka maganda kung ayaw nitong ganito, pa-convert nyo na lang ng isang klase. Pang Avanza rin ng mga year model 16, 17 siguro. Pakita ko rin sa inyo. Okay, kung ganyan din lang ikakabit nyo mga bossing, pagpa-convert na lang kayo ng ganito, mas malapit pa to ron sa pinakang original natin, no? Para sa akin hindi ko lang alam sa mga ibang technician kung paano sila mag-analyze ng kada pyesa at mga kinakabit nila. Pero para sa akin, mas gusto ko to mag-convert na lang kaysa ikabit ko yung replacement ng ating ganong condenser mga bossing. Kasi ang trabaho nga nitong condenser natin medyo mas mabigat, no? Kasi siya ang mag-control at saka magtatanggal ng heat ng compressor. Ngayon, pagkakulang, kaya nga yung iba mapapansin nyo, may mga gumagawang mga technician na nagdadagdag pa ng mga additional condenser. Pero tayo naman, hindi tayo nag-additional. Sumusunod tayo sa original. Kung ano yung nilagay nila dahil mas napag-aralan nila yan mga bossing kisa sa amin, no? Na kaming mga nasa labas ay hindi naman talaga namin totally napag-aralan yun. Sila ay alam na nila yun, kaya hindi ako nagdadalawang ng condenser. Yun lang naman yung aking prinsipyo doon kung bakit, no? So may sinusundan tayong pattern. O kaya imbis na yon, dito ako. Pero kung ayaw ng kliyente mag-convert, hahanap ka ng talagang ganun. Huwag kang magbababa. Maliban na lang kung pambenta yung unit at talagang sira na yung condenser, pwede nyo nang patulan yan. Pero syempre, kawawa rin naman yung makakabili. Okay, ayun lang mga pagkakaiba mga bossing. Share lang namin sa inyo, baka makatulong. Kung bakit nagkakaroon ng Yun nga yung tanong ko Bakit yun ang tinira mo? Sa replacement po May papalit na. Hindi kaya yung papalit ng housing? Hindi po. Parehas po yan. Parehas yung motor niya. Parehas yung sa akin. Ang intention ko lang doon, dahil replacement na po, minsan binubuksan mo yung replacement. Okay mga bossing, nag-load na tayo ng Freon dito sa ating Avanza. 35, mga 36 yung low side. High side niya mga 175 mga bossing. So tahimik naman yung nakuha nating compressor. So mga bossing hindi ko na ni-repair yung ating compressor dahil nga may naramdaman tayong ingay doon, kaya nag-advise tayo na magpalit, no? Tsaka yung pulley natin bago na mga bossing. Hindi lang makita. Okay, so yan yung nakuhang reading. Nag-o-obserba lang kami, kaso ang problema mga bossing, wala namang araw ngayon. Medyo kalmado, hindi siya ganun kainit, pero sa 175 bumababa pa ng konti. Medyo good naman yung reading na ganun, no? So titingnan na lang natin kasi mga bossing, minsan kasi yung ating lagayan ng high side nakalampas na doon sa ating hotline, sa ating pinakang pagpasok. Dalawa kasi ang position ng ating high side mga bossing bago pumasok ng condenser at paglabas ng condenser. So syempre pag lumabas na ng condenser, hindi na ganun kataas ang temperatura, kaya dapat talaga kung nasa tama yan, mababa lang talaga ang makuha mong reading para pag uminit medyo makahabol siya, no? Pero kung halimbawa nandun na sa hotline, nakalampas na ng condenser, masyadong mataas na agad ng kinukuhang temperatura, mas lalo na pagtanghali yun mga bossing, no? Pero syempre titingnan din naman natin kung baka mamaya barado ang condenser, napakainit dito sa pagpasok, pero sa lumabas hindi na ganun kainit, kakapain nyo rin yung condenser nyo kung parehas ang init.
Kasi minsan barado ang condenser or hindi na talaga ganun kaganda mag-circulate sa condenser yung refrigerant natin. Kasi merong ganun ang baba ng ng high side Kaya pwedeng makuha yun kung kulang sa power ang compressor. Pero kung sobrang init na dito, tapos pagdating dito wala, masikip na condenser niyan, hindi siya makapag-circulate. Obserbahan lang namin kung ano makukuha ang reading. Pero yun na yung kuha niya ngayon mga bossing. Tumaas na ng konti sa 175. Okay mga bossing, ito yung lamig natin. Ito yung nakuha ang lamig, pero hindi ako masyadong nasasayahan to sa lamig, no? May napansin din kasi ako sa ating compressor na medyo sobrang lamig nung katawan ng ating compressor, no? So sa mga experience natin mga bossing do sa ating mga laging nadadaanan ng ganong sitwasyon, ang nakikitaan ko ng problema pag gano'n na yung ating expansion valve, no? Wala sa tamang control yung pinakang valve natin. Okay, so 12 lang yung nakuha ang lamig, alas 12 na rin naman. So pero matabang, para sa akin matabang, no? At least man lang sana makapagpababa tayo ng mga G's. Kaso ayaw niyang magpato ng ganong kalamig na supply. So palagay ko yung expansion valve kailangan kong ipababa. Kulang sa lamig. Wala pang tutok na araw, wala pang pasahero, naka leather pa ng seat cover. So pag uminit na lahat yan, palagay ko kaya niyang patayin yung lamig. Taas kasi ang gusto natin lagi nasa G's, mababa sa G's ang nakukuha nating lamig, no? Pero to ayaw kanina pa to naka-start, 30 minutes na lampas to. Okay, so tingnan natin yung lamig na yan at titingnan natin pagkatapos natin palitan ng expansion valve, no? Kasi hindi ko pa naman ginagalaw yung loob, condenser lang, nag-flashing ako dahil wala nga tayong makuha halos kasukat na ganda nung ating condenser, tapos nagpalit lang tayo ng compressor. So try natin pasukin yung ating expansion valve. Tingnan natin kung may makukuha pa tayong mas magandang lamig. Okay? Okay mga bossing, binaba natin yung evaporator natin at nagpalit tayo ng panibagong valve. Okay, ito yung valve niya mga bossing sa likod. Yun nga, tama rin naman yung sinabi na may-ari na napalitan na rin to, no? Pero nakitaan natin siya kasi nang wala sa tamang adjust, no? So hindi siya nagko-control ng tama, kaya pinalitan natin ng panibago. Pati yung harapan mga bossing. So maganda lang naman dito kahit paano tong harapan, hindi mo natatanggalin yung evaporator pag pinalitan mo ng expansion valve, no? Kasi pwede mo na siyang kuhain dyan. Ito, may takip na. Okay, so mamaya malalaman natin mamaya kung gaano ka laking improvement yung pwede nating makuha doon sa pagpalit ng ating expansion valve, no? Kaso nag-flashing kami ng evaporator, may konting mga langis dito tumapon. Palinis na lang siguro to. Okay. Okay mga bossing, eto na yung resulta ng ating ginawa. So napababa naman natin. Hindi lang makababa pa ng gusto. Medyo kulang pa, no? Kulang pa rin para sa akin, pero malaking naging improvement doon sa ating kaninang 12-13 na nakuwang lamig. So kahit pa paano ngayon nag-gis na siya. Okay, so may condenser pa tayong tinatarget dito kay bossing. Hindi nga lang talaga natin siya nakuhaan ng condenser na sasakto. Yun na lang naman ang ipapollow up natin at saka yun na yung papalitan natin sa sunod para makuha natin yung mas magandang lamig. Okay, so ngayon yan lang muna at paobserbahan natin kung magiging masaya na siya dyan. So hindi na natin kailangan magpalit ng condenser, pero pagka kulang pa rin, i-offer na natin sa kanya yung condenser natin, no? I-convert na natin siya ng iba. Okay, ayun lang mga bossing. Malayo-layo pa rin naman to si bossing, kaya
mukhang naiinip na rin. Pero hindi ko siya pinalis basta-basta, no, kasi kahit pagka kasi hindi tayo komportable sa binibigay na lamig, talagang hindi natin pinapalis yung ating kliyente, no. Hangga't maaari, kung magagawan pa ng solusyon, ginagawa pa natin. Pero pagka talaga naghahanap na ng ibang pamalit na piyesa para mas lumamig, kailangan natin gawin yun. Okay.